Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga minamahal na lolo at lola. Ako po ang inyong lingkod, si Darl Apas. Bilang isang doktor na may puso para sa ating mga nakatatanda, nais kong pag-usapan natin ang isang bagay na madalas ninyong idinadaing sa akin. Bakit kaya kahit 7 hanggang 8 oras ang inyong tulog ay pakiramdam nyo pagod na pagod pa rin kayo paggising? Maaaring magulat kayo, pero ang 8 oras na tulog ay maaaring siya pang dahilan kung bakit kayo nanlalambot. Parang kalokohan, hindi po ba dati ay ganoon din ang aking paniniwala? Matutulog ako sa tamang oras, kukumpletuhin ang 8 oras, pero paggising ko ay parang binugbog ang aking katawan sa pagod. Ito po ang katotohanan. Ang haba ng tulog ay hindi laging katumbas ng sapat na pahinga. Ang nakukuha ng karamihan ay tinatawag na junk sleep. Para itong fast food para sa inyong utak. Napupuno nga ang oras, pero hindi nito ninunutrisyon ang inyong katawan. May mga nakatagong gawi na tahimik na nagnanakaw ng inyong malalim at nakapagpapagaling na tulog ng hindi nyo namamalayan. Sa araw na ito, ibubunyag ko ang 7 dahilan kung bakit kayo ay laging pagod. At pakiusap, manatili po kayo hanggang sa dulo dahil ang number 1 ay isang patibong na kinakaharap ng milyon-milyong Pilipino araw-araw. At ito ang pinakamalaking magnanakaw ng mahimbing na tulog. Kung mahalaga sa inyo ang masarap na tulog, pakipindot naman po ang like button para mas marami pang makatuklas sa mga payong ito. At gusto ko ring malaman taga saan po kayo dito sa Pilipinas, taga Maynila, Cebu, Davao o nasa probinsya po ba kayo ngayon? Ang inyong komento ay makakatulong para ganahan ang iba na sumali sa ating komunidad. Magsimula tayo sa mga karaniwang pagkakamali hanggang sa pinakamahalagang dahilan sa dulo. Ang ika-7 dahilan ay ang tinatawag na midnight blood sugar crash. Ito ang nakatagong magnanakaw ng inyong lakas. Ito ay para sa mga lolo at lola na bigla na lang nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw, na kumakabog ang dibdib at nakakaramdam ng kaba ng walang dahilan. Madalas nating isipin, nananaginip lang tayo ng masama, pero ang tunay na dahilan ay maaaring nasa inyong hapunan. Nagsisimula ang problema sa pagkain ng merienda sa gabi na mataas sa asukal o simple carbs tulad ng biskwit, matatamis na kakanin o kahit isang pirasong tinapay. Kapag kinain nyo ito, tataas ang inyong blood sugar. Maglalabas ang inyong katawan ng insulin para ayusin ito, pero minsan ay sobra ang nagagawa nito, kaya bumabagsak naman ng husto ang inyong asukal ilang oras ang lumipas. At ano ang nangyayari kapag bumulusok ang inyong blood sugar? Nagpapanik ang inyong utak. Nakikita ito bilang isang banta sa inyong buhay at babahain ang inyong sistema ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Ang resulta, gising na gising kayo at nagtataka kung ano ang nangyari. Hindi lang ito teorya. Ayon sa isang pag-aaral sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga diet na mataas sa refined carbs ay direktang konektado sa insomnia. Simple lang ang solusyon. Gumawa ng patakaran, iwasan ang matatamis o matataas sa carbs na merienda 3 oras bago matulog. Kung talagang gutom kayo, pumili ng pagkaing may protina at healthy fats
tulad ng kaunting mani o isang kutsarang peanut butter. Ito ay nagbibigay ng dahan-dahang enerhiya na hindi mangbubulabog sa inyong tulog. Ano po ba ang madalas ninyong kainin bago matulog? Ay share nyo naman sa comments para magtulungan tayo sa paghahanap ng healthy options. Tapos na tayo sa merienda. Pero paano kung ang problema ay hindi sa kinakain nyo kundi sa kung ano ang kulang sa inyong katawan? Ito ang ika-6 na dahilan, kakulangan sa mga mineral tulad ng magnesium, potassium at iron. Ito ang sumasabotahe sa inyong mga binti. Para ito sa sinumang nakikipagbuno sa sariling katawan sa gabi dahil sa pulikat na gumigising sa inyo o yung pakiramdam na nangangalay at gustong igalaw ang binti o ang isip na hindi mapalagay. Madalas nating isisi ito sa stress o edad, pero kadalasan ito ay ang inyong katawan na humihingi ng tulong. Ang magnesium ay ang pampakalma ng kalikasan. Tumutulong ito na pakalmahin ang inyong nervous system. Kapag kulang kayo nito, laging alerto ang inyong sistema na nagdudulot ng pangamba at putol-putol na tulog. Ang potassium naman ay katulong ng magnesium para kontrolin ang kalamnan. Ang kakulangan nito ay nagdudulot ng masakit na pulikat at ang kakulangan sa iron ay isa sa mga pangunahing sanhi ng restless leg syndrome. Ang solusyon ay nasa pagkain. Para sa magnesium, kumain ng madadahong gulay tulad ng malunggay, pechay o kangkong, pati na rin ang mani at abukado. Para sa potassium, nariyan ang saging at kamote. Para sa iron, ang karneng baka at monggo ay inyong kaibigan. Kung sa tingin nyo ay malala na ang inyong kakulangan, makabubuting kumonsulta sa doktor para sa tamang supplement. Kayo po ba nakaranas na ng pulikat sa gabi? Ngayong napalakas na natin ang inyong katawan mula sa loob, paano kung ang kaaway ng inyong tulog ay wala sa loob nyo, kundi nasa paligid nyo mismo sa inyong kwarto? Ito ang ika-5 dahilan, ang maling kapaligiran sa kwarto. Nakatuon tayo sa kutsyon at unan, pero nalilimutan natin ang temperatura at hangin. Dito sa Pilipinas na mainit, kung ang inyong kwarto ay masyadong mainit o kaya naman ay masyadong tuyo ang hangin dahil sa aircon, sisirain nito ang inyong malalim na tulog. Para makatulog ng mahimbing, kailangang bumaba ang temperatura ng inyong katawan. Ito ang senyales sa utak para maglabas ng melatonin. Kung mainit, mahihirapan ang katawan na mag-adjust. Paikot-ikot kayo sa higaan at mababaw lang ang tulog. Dagdag pa rito, ang tuyong hangin ay nakakairita sa lalamunan na nagdudulot ng hilik. Simple lang ang gagawin. Una, tiyakin na presko ang inyong kwarto. Ang ideal ay nasa 16 hanggang 19 degrees Celsius, pero dito sa atin basta komportable at malamig-lamig, ayos na iyon. Pangalawa, kung nagigising kayo na tuyo ang bibig, gumamit ng humidifier o maglagay ng planggana ng tubig sa kwarto para hindi masyadong tuyo ang hangin. Kayo ba, sanay ba kayo sa malamig o gusto nyo ng medyo mainit na kwarto? Ngayong ayos na ang inyong kwarto, pag-usapan naman natin ang timing. Ang ika-4 na dahilan ay ang sirang body clock o circadian rhythm. Para ito sa mga mahilig magpuyat, yung mga natutulog ng 1:00 ng madaling araw at gumigising ng 9:00 ng umaga. Kumpleto nga ang oras, pero bakit groggy pa rin? Kasi kinalaban nyo ang inyong biolohiya.
Ang inyong body clock ay nakadisenyo na gumising kapag may araw at antukin kapag madilim. Ang pinakamahalagang pagkumpuni ng katawan ay nangyayari sa pagitan ng alas 10 ng gabi hanggang alas 2 ng madaling araw. Kapag gising pa kayo ng lagpas hating gabi, nalalampasan nyo ang pinakamahalagang oras ng pahinga. Ang solusyon ay consistency. Una, magtakda ng oras ng tulog bago mag alas 11 ng gabi kahit weekend. Pangalawa, magpaaraw ng 10 minuto sa umaga pagkagising. Ito ang switch para magising ang diwa. Pangatlo, hinaan ang ilaw sa bahay kapag gabi na. Kayo po ba ay early bird na maagang gumising o night owl na mahilig magpuyat, pero paano kung may tahimik na labanan sa loob ng inyong katawan na umuubos ng inyong lakas? Ang ikatatlong dahilan ay ang chronic inflammation o pamamaga sa loob ng katawan. Isipin nyo ito bilang isang internal fire alarm. Kapag ang alarm na ito ay tumutunog buong araw at gabi, nai-stress ang katawan. Sa gabi, imbes na nagpapahinga, abala ang katawan sa pag-apulan ng apoy na ito. Ang resulta paggising nyo ay para kayong tumakbo ng marathon. Ang sanhi nito ay madalas nasa lifestyle, sobrang timbang problema sa tiyan o diet na mataas sa processed foods at asukal. Ang solusyon ay labanan ang apoy gamit ang pagkain. Kumain ng mga pagkaing anti-inflammatory tulad ng prutas, gulay, isda at luyang dilaw. Bawasan ang asukal at processed carbs. Ang simpleng deep breathing exercises ay nakakatulong din. Ang ikalawang dahilan ay problema sa paghinga sa ilong. Ito ay napakakaraniwan pero madalas binabalewala. Kung meron kayong deviated septum o baluktot na buto sa ilong o kaya ay chronic allergies, nahaharangan ang daloy ng hangin. Kailangan ng utak nyo ang tuloy-tuloy na oxygen. Kapag barado ang ilong, nagpapanik ang utak at pinapanatili kayong nasa mababaw na tulog para gisingin kayo sakaling kapusin ng hininga. Ang paggising na tuyo ang bibig ay senyales na sa bibig kayo humihinga na isang hudyat ng baradong ilong. Kung palagi kayong barado ang ilong, magpatingin sa espesyalista. Pero pwede niyong subukan ang nasal strips para bumuka ang ilong pag gumamit ng saline rinse bago matulog. Subukan ding matulog ng nakatagilid. At ngayon, narito na tayo sa pinaka-mapanlinlang na dahilan. Milyon-milyong Pilipino ang gumagawa nito araw-araw. Ang ikaunang dahilan, ang nakatagong caffeine. Alam natin na bawal magkape bago matulog. Sabi nyo, alas 4 naman ako huling nagkape, kaya okay lang. Ang totoo, malamang hindi okay. Ang caffeine ay tumatagal sa sistema ng mas matagal kaysa sa inaakala nyo. Mayroon itong half-life na 5 hanggang 6 na oras. Ibig sabihin kung uminom kayo ng kape ng alas 4 ng hapon, pagdating ng alas 10 ng gabi, kalahati ng tapang ng kape na iyon ay nasa utak pa rin nyo at humaharang sa inyong antok. Hindi man kayo nito mapigilang makatulog, pero pipigilan nito ang inyong utak na pumasok sa malalim na tulog. Kaya maging caffeine detective. Magtakda ng curfew, wala ng caffeine pagkalipas ng alas 2 ng hapon. Tandaan, ang caffeine ay nasa sa soft drinks, energy drinks, tsokolate at ilang gamot. Lumipat sa mga herbal tea tulad ng tsa na gawa sa luya o tanglad sa gabi.
Alam ko ang iniisip ng iba sa inyo, sinubukan ko na yan, wala namang epekto, matanda na kasi ako. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. Narito ang 5 simpleng patakaran o consistency protocol para magtagumpay. Una, isa-isa lang. Huwag pagsabayin ang lahat ng pagbabago. Pumili lang ng isa na pinaka-kailangan nyo. Pangalawa, bigyan ito ng 7 araw. Kailangan ng katawan ng panahon para mag-adjust. Pangatlo, gumamit ng sleep journal. Isulat ang oras ng tulog at antas ng inyong lakas paggising. Pang-apat, maging pasensyoso. May mga gabi, talagang mahirap, normal iyon. At pang-5, humingi ng tulong kung kinakailangan. Kung ilang buwan na kayong sumusubok at pagod pa rin kumonsulta na sa doktor, baka may sleep apnea kayo. Mga lolo at lola, ang paggising na pagod ay hindi habambuhay na parusa. Isa itong puzzle na pwede nating lutasin. Ang mahalagang aral dito ay ito. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Kapag inalagaan ninyo ang inyong tulog, inaalagaan ninyo ang inyong lakas para makapaglingkod pa sa inyong pamilya at mga apo. Pumili ng isa sa mga nabanggit ko at subukan sa loob ng 3 araw. Alin dito ang uunahin nyo, i-comment nyo sa ibaba. At kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa inyo ng pag-asa, i-type lamang ang salitang pag-asa. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya para sabay-sabay tayong guminhawa. Maraming salamat po